Bukod sa baha, silalata rin ng buhawi ang ilang bahagi ng Ilocos Norte. Sa bayan po ng Dingras, umaasa muna sa rasyong relief goods ang mga na-isolate na residente. At mula po sa Lawag City, Ilocos Norte, may ulat on the spot si Bam Alegre. Bam? Connie, state of calamity at red alert. Ito ang status ngayon ng lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte matapos ang paghagupit ng Bagyong Ineng. Kabilang narito ang pananalasa ng ilang buhawi sa lalawigan. Narito ang ulat. Ang mahimbing na pagtulog na bulabog ng buhawi. Ganito ang naranasan ni na Aling Aida Biyernes ng gabi habang mahimbing silang nagpapahinga sa kanilang bahay sa tabi ng Paway Lake, Ilocos Norte. Yung parang maraming bituin na nalaglag, yung kumidlat-kidlat. Ito yung loob ng bahay na dinaanan ng isang buhawi at malaking bahagi ng bubong ang tinangay. Sa patuloy ng pagsungit ng panahon, walang ibang masilungan yung pamilyang nakatira rito kundi sa kanilang mga kapitbahay. Madalas ding bahain ang bayan ng Paway kung saan matatagpuan ang UNESCO World Heritage Site na San Agustin Church. Mistula kasi itong catch basin dahil sa baba ng elevation ng bayan. Dahil sa walang tigil na pag-ulan, pinasok na ng tubig mula creek ang bahay nila Aling Meling. Sanay na raw sila pero namamanhid pa rin ang kanilang mga paa sa malamig na bahang nagmistulang panauhin sa kanilang tahanan. Pero di bali nang mabasa sila, wag lang daw ang alaga nilang native na baboy na umiiyak daw kapag nababasa. Dinala muna sa kapitbahay ang mga baboy pero dahil wala na rin maipakain sina Aling Meling, ang pagkain ng kanyang mga alaga, tinadtad na puno ng saging na lang muna. Perwisyo na nga ang ulan at baha sa magkapitbahay, wala pang ilaw. Brown out sa buong Ilocos Norte at sa 1st District ng Ilocos Sur dahil bumagsak ang isang steel tower sa Santa Maria, Ilocos Sur. At dahil sa sama ng panahon, baka tumagal pa ng ilang araw bago ito maisaayos. Hindi kami makatulog talaga hanggang umaga na. Kasi inaantay namin na parating yung tubig. Sa eksklusibong kuhang ito naman, matyagang nakaabang ang mga na-isolate na residente ng bayan ng Dingras, Ilocos Norte para sa pagdating ng relief goods mula sa lokal na pamahalaan, Philippine Navy at Coast Guard. Sa pagbuhos ng malakas na ulan sa lalawigan, kabilang ang Dingras sa mga matinding binaha. Sa bayang ito, halos 4,000 bahay ang nalubog sa tubig. Nasira raw kasi ang bahagi ng Sabo Dam na tinatayang 1 kilometro ang haba at ang pinaka naapektuhan ang mga nakatira sa silangang bahagi ng lalawigan. Connie, nananawagan na rin ng tulong sa national government ng lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte pagdating sa relief goods, sa mga gamot at maging sa pagkumpuni dito sa mga nasirang kalsada at iba pang mga infrastruktura. Yan ang latest mula rito sa Lawag, Ilocos Norte. Balik sa inyo. Mga ilang pamilya, Bam, ang sinasabi nga natin ngayon na talagang umaasa lamang sa relief goods? At ano ba ang nakikita nating tansya dyan kung gaano kadami o gaano katagal mananatili yung ating mga kababayan na nasa ganoong sitwasyon? Well, sa ngayon meron tayo isolated na mga bayan. Ito yung Adams, yung Sulsona, yung Dingras, to name a few. At dun sa estimate sa lugar, dun pa lang sa bayan ng Dingras, ang apektado dyan ay 3,000 homes, almost 4,000 homes at meron naman tayo rito nakikita na sa buong lalawigan, 75,000 na yung naapektuhan. Yung dito may isolation lang dahil may ilang mga infrastruktura na rin na compromise. At pagdating naman sa situation ng kuryente, itong natapal na steel tower sa Ilocos Sur ay posibleng umabot parang ilang araw bago makumpuni dahil ito'y nalubog daw sa baha na at tinatansya nila ay around 7 feet of water and as of yesterday, malakas pa rin daw yung current. Pero baka magbago na rin yun dahil maayos na ang panahon ngayon dito sa Lawag. Pero lahat ba ng mga residente na apektuhan, itong mga baha dyan sa area na yan, na nabanggit mo, ay lahat nabibigyan ba ng tulong ng lokal na pamahalaan nila dyan? Meron ng initial batch ng relief goods na naibigay pati doon sa mga hard-to-reach na mga lugar. Tumulong na rin yung iba't ibang mga kawani ng Philippine Navy, may iba't ibang Philippine Army, Coast Guard para marating itong mga to. Maybe it's just a matter of time bago mag-subside yung tubig ulit at ma-access na itong mga lugar na ito sa gamit ng mga sasakyan at hindi lang ng mga lifeboat, mga rescue boats. So, Bam, from what I understand, lahat sila nabibigyan ng tulong. Wala pa namang area talaga na isolated talaga doon sa mismong tulong na kanilang hinihingi sa kanilang lokal na pamahalaan dyan. Tama? Isolated lang sila with respect doon sa access sa lugar. Hindi lang sila marating ng mga normal na sasakyan. Pero naaabutan naman ito ng tulong dahil meron naman tayong mga equipment dito na naka-ready sa rescue teams.
sa iba't iba ring kawani ng ating pamahalaan. Alright, maraming salamat, Bam Alegre, sa iyong update na yan.